Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, MMDA naghahanda na para sa trillion peso March rally. Ilang issues sa pabahay, tinalakay sa plenary debate ng panukalang budget ng DSU. DA, pinagpaliwanag ang importers sa mabagal na pag-angkat ng pulang sibuyas. DI, inaresto ang 2 fake Filipino nationality sa Laguna. Mactan Cebu International Airport, magbibilang Asia's Airport of the Year. Pinay worker, kabilang sa nasawi sa car stampede sa Tokyo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang Report. Para sa unang balita, kasabay ng muling pagsumite ng referral report sa Office of the Ombudsman ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, nanawagan ng kalihim kay dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na umuwi na ng bansa at harapin ang mga paratang laban sa kanya kaugnay ng ghost at substandard flood control projects. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Belmedina. Come home, face the music. Yan ang panawagan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon kay dating ako Bicol Party List Representative Zalde Co. Umuwi siya, then sabi nga ni Pangulo, pwede tayo magharap ka, usap tayo. Sabi nga ni Pangulo, nandito lang ako, Zalde. I'm here, come home, face the music. Dagdag pa ng kalihim na dapat ay lumaban ng patas si Zalde Co at umuwi na ng Pilipinas upang harapin ang mga paratang sa kanya hinggil sa mga ghost at substandard flood control projects. Kasabay ito ng muling pagsumite ni Dizon ng Joint Referral Report sa Office of the Ombudsman kasama si Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairperson Justice Andres Reyes. Base sa estimasyon ni Dizon, mahigit 20 kahon ang mga ebidensya na kanilang inihandang isumite. Ang ICI at ang DPWH, magre-refer po kami ng ebidensya. Ito po yung mga ebidensyang i-refer namin. I think mahigit 20 kahon ito, Ombudsman Boying. Ito po ay mga iba't ibang kontrata ng mga kumpanya na pagmimay-ari ng mga incumbent na congressman. Kasama din po si former Congressman Zalde Co. Ang mga bagong inihaing kaso ng DPWH ay laban sa ilang mga miyembro ng House of Representatives na may kaugnayan umano sa mga kontratista. Bukod kay Zalde Co, 7 kontratista pa ang sinampahan ng kaso na sina Representative Edwin Garjola, Representative James Ang Jr., Representative Journey Jet Nisay, Representative Agustina Pancho, Representative Joseph Lara, Representative Noel Rivera at Representative Francisco Matugas. Malaking pasasalamat naman ang isinambit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla dahil ang mga ebidensyang ibinigay ay malaking tulong para sa mas mabilis na usad ng kaso laban sa mga contractors. Rhea Belmedina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, pinaghahanda na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang planong trillion peso March Rally Protest sa November 30 na gaganapin sa Luneta, Manila at EDSA People Power Monument sa Quezon City. Tinipon ni MMDA General Manager Undersecretary Procopio Lipana ang traffic enforcement heads para sa traffic management plan sa gaganaping protesta. Parte ng paghahanda ang pagdideploy ng mga personnel para sa traffic management at crowd control upang matiyak ang kaligtasan ng mga dadalo habang may nakaantabay din na ambulansya at medical patrol unit sakaling kailangan ng emergency response. Bukod pa rito, susubaybay ang MMDA sa mga CCTV camera para bantayan ang sitwasyon ng trapiko sa lugar. Pinayuhan naman ang mga motorista na iwasan muna ang mga apektadong lugar sa nasabing petsa.
Patuloy naman ang pagsagip ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang Commission on Human Rights sa mga pamilya o individual na naninirahan sa lansangan sa ilalim ng pag-abot program. Umiikot ang mga mobile outreach teams ng DSWD sa mga lansangan, parke, palengke, terminal at iba pang pampublikong lugar. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang mga pamilyang napapayag ay dinadala sa mga probinsya at binibigyan ng panghanap buhay tulad ng mga kalabaw at bangkang pangisdaan. Batay sa datos ng kagawaran, higit 7,000 pamilya na ang natulungan ngayong taon. Sa ibang ulat, ilang oras ding tumagal sa plenary debate ng Senado bago tuluyang naaprubahan ang budget ng DSUD para sa taong 2026. Ilang interpelasyon din kasi ang naganap upang talakayin ang ilang issue sa mga programa at aksyon ng kagawaran at attached agencies nito. Tunghayan ang aking ulat. Kung agad na nakalusot sa Senado ang panukalang 2026 budget para sa Office of the President at National Irrigation Administration, nagtagal naman sa plenary debate pagdating sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Ilang mga issue rin kasi ang tinalakay ng mga senador gaya ng housing improvements, water system, housing at construction target at loan condonation program. Hindi nakaligtas rito ang issue sa permit at pagpayag na itayo ang Monterrazas de Cebu na isa sa mga itinuturong sanhi ng ilan sa kamakailang malawakang pagbaha sa probinsya. Bunsod nito ay patuloy sila sa pagsasaliksik at pagsangguni hinggil sa tunay na epekto ng naturang proyekto sa komunidad. Bilang isa sa programa ng kagawaran ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH, ilang senador ang kumwestiyon sa target construction nito bago matapos ang termino ng administrasyon. Batay sa ulat, higit 400,000 babahay lamang ang naitayo hanggang ngayong taon, taliwas sa 1 milyong target kada taon. Dahil dito iminungkahi ni Senator Sherwin Gatchalian na rebisahin ang naunang idealistic goal. Mula sa 1 million houses kada taon, 200,000 na lamang ang target na may patayo sa programa upang maabot ang at least 1.1 million number of houses bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028. Kung susumahin, 3 taon ang kakailanganin para sa pagpapatayo ng 1 milyong pabahay, taliwas sa naunang target na kada taon. Bukod dito ay pinaagapan din ni Senator Risa Hontiveros at Gatchalian ang issue sa patubig sa mga pabahay sa San Fernando, Pampanga. Bagamat may mga rasyon ng tubig sa mga kabahayan, 120 days nang walang koneksyon ng tubig mula sa kanilang mga tubo. Samantala, isa rin sa mga nagpahatid ng manifestasyon si Senator Robin Hood Padilla ukol sa kalagayan naman ng mga residenteng pinayagang manirahan ng lokal na pamahalaan sa mga riverbank at daanan ng natural na agos ng tubig. Aniya, dapat itong solusyonan at sila ay ma-relocate sa lalong madaling panahon, batay na rin anya sa Section 29 na Republic Act 7279 o Act to Provide for a Comprehensive and Continuing Urban Development and Housing Program, establish the mechanism for its implementation and for other purposes. Makaraan ng ilang oras na debate sa plenaryo, nakalusot din sa Senado ang 6.4 billion pesos na budget ng DSUD at attached agencies nito para sa taong 2026. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para sa lagay ng panahon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Verbena, ngunit posibleng maging typhoon ito sa labas ng PAR kaya't makakaapekto pa rin ito sa Kalayaan Islands ayon sa Pag-asa. Samantala, makakaranas ng maulan na panahon sa Kalinga, Apayao, Isabela at Cagayan, bunsod ng shearline. Habang makakaranas din ng maulap na panahon at pag-ulan sa Car, Ilocos Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, bunsod ng Amihan. Susunod sa News Force. PNPA alumni nakiisa sa National Children's Month. Maagang pamasko, hatid sa mga cancer patients sa Cebu.
panukalang budget ng Office of the President at National Irrigation Administration agad na nakalusot sa Senado. DA, pinagpapaliwanag ang importers sa mabagal na pag-angkat ng pulang sibuyas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.